Samantala, kaya raw isabay ng Commission on Elections ang plebisito ng charter change sa 2025 midterm elections. Pero mas maganda pa rin daw kung hiwalay ito para mas maipaliwanag sa publiko. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Sa susunod na linggo, target ng Kamara na tapusin ang deliberasyon sa resolution of both Houses 7 na layong maamyendahan ang tatlong economic provisions sa 1987 Constitution. Balak itong maisalang sa ikalawang pagbasa mula March 11 hanggang March 13 at sa ikatlong pagbasa naman bago ang Holy Week break sa March 23. Pero hindi pa rin gugulong ang Chacha nang hindi aprobado ng Senado na nauna nang nagsabing hindi nila mamadaliin ang kanilang deliberasyon. Ayon sa isa sa mga bumalangkas sa 1987 Constitution na si dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna, sa orihinal na draft, unicameral ang porma ng gobyerno. Sa pag-usad ng diskusyon, naging bicameral ito. Pero hindi raw nabago ang probisyon tungkol sa botohan ng dalawang kapulungan. Naniniwala si Ascuna, dapat hiwalay ang botohan gaya ng ginagawa para sa ordinaryong batas. As long as you have 3/4 vote in the Senate and 3/4 vote here, there's no question. It can be considered as a proposed amendment and submitted to the COMELEC for a plebiscite. And that will fulfill the requirement of the first 3/4 vote of all its members. And if there's any question, then let someone bring it to the Supreme Court. Para maamyendahan ang konstitusyon, rekomendasyon ni dating Supreme Court Justice Adolfo Ascuna, singitan ang mga babaguhing probisyon ng katagang unless otherwise provided by law. It makes it changeable by legislation. This is, to me, the best solution to the economic provisions restriction, because economic provisions should be flexible and they should not be cast in stone. Pero nagbabalalaban dito si dating Supreme Court Chief Justice Renato Puno. The use of the phrase, unless otherwise provided by law, is vulnerable to another constitutional challenge. Ang dapat daw, ayon kay Puno, I suggested that we just repeal outright these three restrictive provisions that will release the power of Congress to pass the necessary laws in order to liberalize the so-called restrictive provisions. There will always be the possibility of a constitutional challenge. So the question before us now as lawmakers, itutuloy pa po ba natin ito kung alam natin na challenge ito? Of course, at the end of the day, uuwi pa rin po ito sa plebisito. Kung magkasundo ang Kongreso sa pag-amyenda ng economic provisions, kikilos ang COMELEC para maisalang ito sa plebisito. Sabi ni Senate President Mig Zubiri, gusto ni Pangulong Marcos na isabay ang plebisito sa 2025 elections dahil bilyong-bilyong piso ang gagastusin kapag hiwalay. Kung sasabay nga ang plebisito, isa sa paghahandaan ang mas mahabang balota kung saan isasama ang mga tanong tungkol sa Chacha. Para kay COMELEC Chair George Garcia, kayang isabay ang plebisito sa eleksyon pero mas magandaan niya kung hindi sabay. Sa akin kasi hanggat maaari, maganda talaga na magkahiwalay ang national local elections at ang plebisito upang mas mapaliwanag sa mamamayan kung ano yung binabago. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.